Nahihiya siya sa kanyang asawa kaya tinawag niya itong tagapangalaga ng bahay sa harap ng kanyang mga kasamahan. Makalipas ang ilang taon, pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, nag-cruise muli ang kanilang mga landas at nakaramdam siya ng ginaw na gumapang sa kanyang gulugod nang marinig ang kanyang pangalan na tinawag. Si Marilyn, ang panganay na anak sa isang napakatradisyonal na pamilya na mahigpit na sumusunod sa mga lumang kaugalian. Maaga pa lang ay naramdaman na niyang hindi siya ang anak na inaasahan ng kanyang mga magulang. Ang bigat ng hindi pagiging lalaking tagapagmana ay hindi lamang pasan niya, kundi pati na rin ng kanyang ina na matindi ang tinanggap na batikos mula sa mga kamag-anak dahil sa pagkakaroon ng anak na babae imbes na lalaki. Ang pakiramdam ng pagtanggi ay higit pang lumawak. Sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa at inis, hindi makatarungang isinisisi ng kanyang ina ang lahat ng suliranin sa tahanan kay Marilyn. Isang taon matapos ang kapanganakan ni Marilyn, dumating ang kanyang kapatid na lalaki at naging malinaw ang pagkakaiba sa kanilang trato. Siya ang agad na naging sentro ng mundo ng kanilang mga magulang. Binaha ng pagmamahal at atensyon habang si Marilyn ay nakaranas ng masakit na damdamin ng pagkakahiwalay. Pinalaki siyang may paniniwalang responsibilidad niyang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Mas magagarang damit, mas masarap na pagkain kahit ang kaginhawahan ng makapal na kumot tuwing taglamig. Habang natutulog ng komportable ang kanyang kapatid, si Marilyn naman ay ginugugol ang gabi sa panginginig sa ilalim ng manipis, sirasirang kumot sa isang matigas na kama. Nang dumating ang panahon upang magpatala sa sekundaryang paaralan, ang kanyang kapatid na lalaki ay ipinadala sa isang eksklusibo at mahal na pribadong institusyon. Si Marilyn, gayunpaman, ay hindi man lang pinangarap ang makapasok sa ganong paaralan. Sa kabila ng lumalaking sama ng loob, nanatili ang kanyang hangaring matuto. Sa bagong natagpuang determinasyon, nakiusap siya sa kanyang ama na pahintulutan siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit ang paulit-ulit niyang pakiusap ay sinalubong ng panlilibak at tawanan. Bakit tayo gagastos para sa isang babae, wika ng kanyang ama, na may mga pananaw na napakalipas na sa panahon? Hindi ba't sapat na ang nakapag-aral ka hanggang gitnang paaralan? Dapat ay ipagpasalamat mo na iyon habang buhay. Ngayon dapat kang magtuon ng pansin sa pagtatrabaho upang suportahan ang sarili mo at kalaunan ang pagpapakasal. Ang kanyang mga salita ay masakit at tumagos ng malalim kay Marilyn, ngunit hindi niya hinayaan na ang mapanghamak na ugali ng kanyang ama ay pumatay sa kanyang mga pangarap o sa kanyang determinasyon na buuin ang buhay na siya mismo ang pipili. Sa edad na 16, sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, nakahanap si Marilyn ng trabaho sa isang pabrika ng tela. Hinati niya ang kanyang oras sa pagitan ng nakakapagod na trabaho sa araw at palihim na pag-aaral sa gabi, nakatago mula sa mapanuring mga mata ng kanyang pamilya. Ang mga libro ang naging tahimik niyang kasama at ang kaalamang kanyang nakuha ay naging kanyang lihim na armas. Bagamat hindi ipinagbabawal ang pag-aaral sa loob ng kanilang tahanan, ang bawat pahinang binubuksan niya ay tahimik na pagtutol sa mga inaasahang nakaatang sa kanya. Sa loob ng 3 taon, ibinuhos ni Marilyn ang kanyang enerhiya sa walang tigil na pagtatrabaho sa araw at masugid na pag-aaral sa gabi. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga nang sa edad na 19, pumasa siya sa pagsusulit na katumbas ng diploma sa mataas na paaralan, isang tagumpay na nakamit niya ng mag-isa gamit ang purong determinasyon. Ang tagumpay na ito ang naging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay ni Marilyn. Nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi na niya tatanggapin ang pagiging mababa ang tingin dahil lamang siya ay babae.
Isang tahimik na gabi, iniwan niya ang kanilang tahanan, determinadong mamuhay ng malaya at ayon sa kanyang sariling mga panuntunan. Matapos ang 19 na taon ng tahimik na pagtitiis, pinili niya ang kalayaan at pagkakapantay-pantay kaysa sa habang buhay na pagpapailalim. Ang pamumuhay ng mag-isa ay mahirap, ngunit di nagtagal ay nakahanap si Marilyn ng trabaho sa isang restoran. Dito niya nakilala at tuluyang minahal si Pablo, ang nag-iisang anak ng may-ari ng restoran at isang dating sundalo na muling mag-aaral sa universidad. Si Pablo ang unang tunay na nakapahalaga kay Marilyn at ang kanyang kabaitan ay tumagos ng malalim sa puso ni Marilyn, dahilan upang umusbong ang pagmamahalan sa pagitan nila. Ang kanilang relasyon ay nauwi agad sa isang lihim na kasal at lumipat sila sa simpleng apartment ni Marilyn. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang lihim nang malaman ng ina ni Pablo na siya ring amo ni Marilyn. Ang tungkol sa kanilang kasal, siya ay nagalit at nagulantang. Galit na hinarap siya ng ina ni Pablo. "Tinanggap kita dahil sa awa at ganito mo ako sinuklian? Sa pamamagitan ng paglihim ng kasal mo sa anak ko?" Nanginginig ang kanyang tinig sa galit. "Akala mo ba basta ko na lang tatanggapin ito? Natatanggapin kita sa pamilya ko matapos ang ganitong panlilinlang? Hindi pwede. Umalis ka ngayon din at kalimutan ang sweldo mo. Puro gulo lang ang dinala mo dito. Ang anak ko ay may pagpipilian sa mga pinakamaganda at matagumpay na mga dalaga sa universidad, hindi isang tulad mo." Natatakot, sinubukang magpaliwanag ni Marilyn. "Hindi ko inakit ang anak ninyo. Ito'y pagmamahalan naming dalawa. Iba ang mundo mo, hindi kayo para sa isa't isa ni Pablo. Hindi ako titigil hanggang hindi kita naaalis sa buhay niya," sagot ng ina ni Pablo bago ito umalis. Bago pa makapagtanggol si Marilyn, siya ay tinanggal sa trabaho nang walang bayad. Makaraan galit na galit, nilusob ng ina ni Pablo ang kanilang apartment at nagkalat ng kaguluhan. Natakot si Marilyn hanggang dumating si Pablo at nakita ang pagkawasak. "Mama, tama na, pinili ko rin ito." Mariing sabi niya, yakap-yakap si Marilyn. "Magiging lola ka na, nagdadalang tao kami." Napahinto ang kanyang ina, ngunit nagpatuloy sa pag-aakusa. "At paano natin malalaman na sayo ang bata?" tanong niya. Puno ng hinala ang tinig. Tinitigan siya ni Pablo at mariing sinabi, "Sigurado akong akin ang bata, walang pag-aalinlangan." Napaupo ang kanyang ina, umiiyak at nagsisigaw, "Paano mo nagawa ito? Itinatapon mo ang lahat ng aming sakripisyo, ikaw na walang utang na loob." Mula pa sa simula, ang kasal ni Marilyn ay nababalot ng malalim na galit at hindi pagsang-ayon ng kanyang biyenan. Tiniyak ni Pablo sa kanya na magdarao sila ng ingranding kasal kapag gumanda na ang kanilang kalagayang pinansyal sa kabila ng kanilang kasalukuyang kahirapan. Pareho silang walang trabaho at malayo sa pamilya ni Pablo. Sinabi ni Marilyn sa kanya, "Masaya na ako sa buhay natin ngayon." Bagamat taos-puso ang kanyang sinabi, hindi niya maiwasang maramdaman na may itinatago siyang totoong damdamin. Sa pagninilay-nilay, napagpasyahan ng ina ni Pablo na hindi niya kayang tanggapin ang ideya na maiuugnay ang kanilang apelyido sa kahirapan. Kaya't inanyayahan niya sina Marilyn at Pablo na manirahan sa kanyang bahay. Habang nagdadalang tao at sa kabila ng kanyang pagkapagod, pinagsabay ni Marilyn ang mga gawaing bahay at ang mabigat na trabaho sa restoran. Hindi tumigil ang kanyang biyenan sa panunumbat. Tinutuya siya tuwing sinasabi niyang pagod na siya sa bigat ng trabaho. Sa loob ng mahigit 5 taon, tiniis ni Marilyn ang ganitong kalupitan. Madalas siyang tahimik na umiiyak, iniisip kung bakit niya kailangang magtiis ng ganito, ngunit nakakahanap siya ng lakas sa kanyang mapagmahal na asawa na laging nariyan upang damayan siya. Ang sitwasyon ay lumala nang ang kanyang biyenan na naloko sa isang peking investment ay nawala ang lahat ng kanyang ipon.
Labis itong nagdadalamhati at sumisigaw, "Lahat ng pera ko nawala. Paano ako naging ganito katanga?" Nalungkot din si Pablo at tinanong, "Mama, paano mo hinayaan mangyari ito? Ano na ang gagawin natin ngayon?" Sumingit si Marilyn, nagsasabing, "Pablo, pakikalmahan mo ang sarili mo. Naloko ang mama mo. Ayos lang, may konti akong naipon. Maaari nating gamitin ito upang umupa ng maliit na basement apartment." Sa kabila ng kanyang mahinahong panukala, nagalit ang kanyang biyenan at sinigawan siya. "Paano mo nagagawang kausapin ang anak ko ng ganyan? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo at sa pagiging tagaliblib mo, mas maayos sana ang kalagayan namin." Hindi gumanti ng galit si Marilyn, ngunit naramdaman niya ang matinding lungkot. Sa pagkakaroon ng anak na kailangang alagaan, nagtuon siya sa mga bagay na mahalaga para sa hinaharap ng kanyang pamilya. Ginamit niya ang kanyang ipon upang makahanap ng basement apartment, determinadong magsimula muli. Lumipas ang mga taon, nagkasakit ang biyenan ni Marilyn. 2 trabaho ang kinuha ni Pablo at si Marilyn naman ay nagtrabaho rin ng dagdag mula sa bahay, nagsusumikap ng husto upang mapatatag ang kanilang kalagayan. Ang tuloy-tuloy na pakikibaka ay nagpahirap sa kanilang relasyon. Unti-unting binawasan ang pagmamahal na dati nilang nadarama para sa isa't isa. Sa kabila ng mga hamon, nanatiling nakatuon si Marilyn sa pagpapalaki ng kanilang anak na babae, madalas na isinasakripisyo ang sarili niyang mga pangangailangan upang masiguro na walang kakulangan ang kanyang anak. Gayunpaman, patuloy siyang pinupuna ng kanyang biyenan, sinasabing, "Sobra mo siyang ini-spoil, magtuon ka ng pansin sa iyong asawa." Matatag na sumagot si Marilyn, "Kami ng asawa ko ay magkasundo, nagsusumikap siyang magbigay para sa aming anak at ikaw bilang kanyang lola dapat mo itong pahalagahan." Saglit na tumahimik ang kanyang biyenan bago sumagot ng may paghamak, "Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa akin? Ang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon ay ang walang kwenta mong pamilya." Hindi na tinag, tumugon si Marilyn, "Kung matatandaan mo, ang maling desisyon mo ang nagdala sa atin dito." Sa galit, nagsimulang magbasag ng mga gamit ang kanyang biyenan sa bahay. Inuna ni Marilyn ang kaligtasan ng kanyang anak, kaya't kinuha niya ang bata at umalis, nangakong hindi na babalik hanggat hindi pa bumabalik sa tamang pag-iisip ang kanyang biyenan. Matapos ang kanyang pagwawala, kunwaring nagkasakit ang matanda, na natili sa kama upang makakuha ng simpatiya mula kay Pablo na kararating lang mula sa trabaho. Hinarap ni Pablo si Marilyn. "Sabi ng mama ko, naging bastos ka raw sa kanya. Hindi ko inasahan yan mula sa iyo." Pakiramdam ni Marilyn ay hindi makatarungan ang pagbibintang, kaya't matapang siyang sumagot, "Bastos. Siya ang laging nambabastos at naghahanap ng mali sa lahat ng ginagawa ko. At huwag mong kalimutan, siya rin ang dahilan kung bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon." Sinubukan ni Pablo na ayusin ang sitwasyon gamit ang mas mahinahong tono. "Tingnan mo, Marilyn, alam mong hindi maganda ang kalusugan niya. Subukan mo lang na maging mas maunawain." Gayunpaman, sa halip na maayos ang gusot, mas lumawak ang agwat sa pagitan nila. Sa kabila ng tensyon, nanatili si Marilyn na tapat sa kanyang pamilya at kasal, at ang kanilang pagsusumikap ay nagbunga ng makaipon sila ng sapat upang makabili ng bahay sa oras na ang kanilang anak na babae ay pumasok na sa high school. Habang lumilipat sila, minamaliit ng biyenan ni Marilyn ang kanyang kontribusyon. Sinasabing ang tagumpay nila ay dahil lamang kay Pablo. "Magpasalamat ka sa anak ko. Siya ang nagligtas sa atin kahit na nakakabit ka sa kanya." Bagamat alam ni Marilyn ang mahalagang papel na ginampanan niya sa kanilang tagumpay, pinili niyang manahimik, iniukol ang kanyang atensyon
sa pag-aayos ng kanilang bagong tahanan. Sanay na siyang hindi pinapahalagahan at minamaliit. Gayunpaman, patuloy siyang umasa na darating ang mas magagandang araw. Ang pag-asa niyang iyon ay nanghina habang ang kanilang pagsasama ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Si Pablo na nagsimula ng bagong trabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon ay madalas na magpahiwatig ng mga late na meeting at unti-unting lumayo sa kanya. Ulit, pangatlong beses na yan ngayong linggo, tugon ni Marilyn, ramdam ang pagdududa. Ipinaliwanag ni Pablo, lumalaki ang kumpanya. Maraming bagong kliyente ang kailangan kong asikasuhin ngayon. Ngunit alam ni Marilyn na ang mga gabi niya sa labas ay hindi laging may kinalaman sa negosyo. Ang kanyang kawalan at ang mga reklamo ni Marilyn ay nauuwi lamang sa mga pagtatalo. Hindi mo man lang ma-appreciate ang lahat ng pagsisikap ko para sa atin at yung pananamit mo, parang hindi mo na inaalala na asawa mo ako, mariing sabi ni Pablo, at tumagos ang kanyang mga salita sa puso ni Marilyn na ibinuhos ang kanyang pinakamagagandang taon para sa kanilang pamilya. Matapos ang isang mabigat na pagtatalo, si Marilyn ay nagtungo sa banyo upang maghilamos, hindi malaman kung ang mga butil ng tubig sa kanyang mukha ay mula sa gripo o sa kanyang mga luha. Isang umaga matapos ang isang gabi sa labas, tumawag si Pablo kay Marilyn, medyo lasing pa. Kailangan ko ng kontrata na naiwan ko sa bahay. Nasa nightstand yun. Bilisan mo, kailangan ko yan sa loob ng 10 minuto. Agad na nagbihis si Marilyn, kinuha ang kontrata at sumakay ng taxi. Isang bagay na bihira niyang gawin dahil sa gastos. Pagdating niya sa opisina puno ng kaba at pag-aalala, sinalubong siya ng puna ni Pablo. Ano ba ang suot mo? Gusto mo ba akong mapahiya? Biglang lumapit ang isang kasamahan ni Pablo, nakabihis ng maayos at inagaw ang atensyon nito. Hindi ba dapat pipirma ka ng mahalagang kontrata? Narito na ang pinuno ng kumpanya na hinihintay natin, sabi nito. Sumagot si Pablo, halatang tensyonado, ngunit pilit na pinapanatili ang composure. Oo, alam ko. Dadalhin ko na iyan. Halatang kabado siya habang sinisikap kontrolin ang sitwasyon. Oh, naiwan mo ang kontrata sa bahay, hindi ba? Narito na, sabi ni Marilyn, wala pa ring ideya sa nangyayari. Agad na kinuha ni Pablo ang dokumento nang hindi tumutugon. Nang tanungin ng isang tao, asawa mo ba siya? Mabilis niyang itinanggi. Sino? Hindi. Isa lang siya sa kinuha naming tagalinis. Ramdam ni Marilyn ang matinding sakit sa kanyang dibdib, parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ipinahiya siya ng kanyang asawa, tinanggihan bilang kanyang asawa at ibinaba sa pagiging isang ordinaryong tagapaglinis. Tumalikod si Pablo, walang bakas ng pagsisisi o malasakit sa damdamin niya. Habang nilalabanan ng kanyang pagdurog na emosyon, narinig niya si Pablo na nagsasalita sa kanyang mga katrabaho sa kabilang silid. Siguro ang yaman niya, may sarili pa siyang katulong. Oo, halos akala ko asawa niya, sabi ng isa. Biro mo ba? Paano ako mabubuhay kasama ang isang tulad niyan? Abala ang asawa ko sa mga araw na ito. At siya lang ang iniisip ko, sagot ni Pablo nang may pagmamalaki. Tingnan mo lang ang pananamit niya, ang buhok niya, nakakahiya. Sinabi ko na sa asawa ko na kailangan na naming tanggalin siya. Nagtawanan ng mga kasamahan niya, tama ka, siya lang naman ang katulong, hindi talaga siya bagay sa'yo. Anyway, tapusin mo na ang kontrata, kailangan mong makuha ang promosyon. Siguradong proud ang asawa mo sa'yo. Sa totoo lang, si Marilyn ay labis na nasaktan. Umuwi siyang umiiyak, labis na napahiya. Upang muling makahanap ng dignidad, huminto siya sa isang tindahan ng damit at ginugol ang araw sa pagbili ng bagong mga kasuotan. Ngunit pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng galit ni Pablo.
Ano man ang isuot mo, pareho ka pa rin sa loob. At paano mo nagawang sayangin ang pera ko sa mga damit na yan? Nabaliw ka na ba? Isauli mo lahat yan ngayon din. Pinahiya mo ako sa trabaho. Sigaw niya, walang pakialam sa damdamin ni Marilyn. Sa kabila ng kanyang sakit, tumangging isauli ni Marilyn ang mga damit. Lalo siyang nilait ni Pablo, tinawag siyang pulubi. Pati ang kanyang biyenan ay sumali sa usapan, nagpapalala ng sitwasyon. Tama ang anak ko, tingnan mo naman ang itsura mo. Parang hindi ka galing sa kagalang-galang na pamilya. Subukan mo man lang umakto na karapat-dapat ka sa apelyido namin. Nababalot ng galit at kawalang pag-asa, nanginginig ang katawan ni Marilyn sa bigat ng kanilang mga panlalait. Sanay na siyang maliitin ng kanyang biyenan, ngunit dumating siya sa hangganan ng kanyang pagtitiis, lalo na sa harap ng kanyang anak. Isang kasabihan ang madalas na pumapasok sa kanyang isipan, ang isang anak na babae ay lumalaki upang mabuhay ang buhay ng kanyang ina. Ang pinakamalaking takot ni Marilyn ay ang maranasan ng kanyang anak ang parehong kalungkutan. Biglang nagbigay si Pablo ng nakakagulat na pahayag para bang napakagaan lang nito. Marilyn, tapos na ako. Hanggang dito na lang ang kasal natin. Gusto ko ng diborsyo. Kailangan mong maghanap ng ibang matitirhan. Ano? Nasiraan ka na ba ng bait? Mas marami akong naitulong sa bahay na ito kaysa sa iyo. Sagot ni Marilyn, gulat na gulat. Siguro nga, pero tapos na ako. May iba na akong babae ngayon at buntis siya. Gusto kong dito siya tumira. Mas bagay siya sa akin. Tugon ni Pablo na wala ni katiting na hiya. Hindi makapagsalita si Marilyn sa kapal ng mukha nito. Paano mo nagawang traidorin ako at ipakitang parang ako pa ang problema? Tanong niya, sabay panata sa sarili na hinding-hindi siya aalis sa bahay na kanyang itinulong buuin. Ito ang buhay niya. Paano niya hahayaan ng ibang babae na agawin ang lugar niya? Sa masaklap na twist, itinapon ng kanyang biyenan ang mga damit ni Marilyn sa basura. Hinahadlangan mo ang anak ko. Ngayong nagsisimula na siyang mag-isip ng tama, ikaw ang balakid. Ni hindi mo siya nabigyan ng lalaking tagapagmana, banat nito ng may panunuya. Sa mga sandaling yon, dumating si Ana, ang anak ni Marilyn, mula sa paaralan at nasaksihan ang buong eksena. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakiusap sa kanyang ina. Bakit mo hinahayaan na tratuhin ka nila ng ganito? Dapat mo nang iwan si Daddy, nagtataksil siya sa'yo, at si Lola, na wala namang pakialam sa atin. Bakit mo hinahayaang magdusa ka ng ganito? Hindi ko na kayang makita kang tinatanggap lahat ng ito, sabi niya, nanginginig ang tinig. Pagkarinig ng mga salitang yon, galit na sumabog ang biyenan. Paano mo nagawang palakihin ng anak mong suwail? Inakusahan nito si Marilyn. Sino ang nagturo sa kanya na sumagot ng ganyan? Siguradong nanay mo ang may pakana nito, patago sa amin. Nanginig ang batang babae, ngunit matapang na sumagot, kinamumuhian kita, wala kang ginawa kundi pahirapan ng nanay ko. At ngayon, dinidepensahan mo si Daddy dahil sa tingin mo magkakaroon ng anak na lalaki ang kabit niya. Pasigaw na tumugon ng biyenan. Tama ka, maliit na pahirap, wala kang maipagpapatuloy sa aming angkan. Tumindig si Marilyn, itinataas ang boses, mananatili kami rito at ganun din si Ana, may karapatan kami sa bahay na ito gaya ng sa inyo. Tumanggi kami na paalisin dahil sa mga pagkakamaling hindi amin. Mukhang magsasalita si Pablo, ngunit pinigilan siya ni Marilyn. Itigil mo na ang kahangalan na ito. Tatapusin natin ang diborsyong ito agad. Kami ng anak ko ay aalis lamang sa bahay na ito kapag naibigay mo ang kalahati ng halaga ng bahay at naayos ang sustento. Kung hindi, dadalhin ko ito sa korte. Pangasar na sumagot si Pablo, hindi ba't sakim ka lang? Hindi ito kasakiman, ito ang aking karapatan, lalo na't mas marami akong naiambag para sa bahay na ito.
Mariing sagot ni Marilyn, kita ang galit sa kanyang mga mata. Natapos niya ang usapan na may matalim na tonong puno ng sarcasm. May karapatan kang humingi ng diborsyo matapos ang pagtataksil mo at may karapatan akong ipaglaban ang akin. Sige, subukan mo at walang magiging problema mula sa akin sa korte. Sumingit ang biyenan, anak, huwag mong pansinin ang mga banta niya. Palayasin mo na lang siya at ang batang iyan. Panahon na para bigyan ng lugar ang bago mong pamilya. Sa tindi ng pagtatalo, humarap si Ana sa kanyang ama. Papa, hindi ko matitiis ito. Kaya kong ipahiya ka sa trabaho mo at ipaalam sa lahat ang tunay mong pagkatao, banta niya. Dahilan upang maunawaan ni Pablo ang bigat ng sitwasyon. Sigaw nito, paano mo nagagawang bastusin ang ama mo ng ganyan? Ikaw na walang utang na loob. Ang pagsuporta sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali ko. Narinig iyon ni Marilyn at ramdam ang sama ng loob ng kanyang anak kaya't pumasok siya upang ipagtanggol ito. Huwag mong pagsalitaan si Ana ng ganyan. Kailanman hindi siya umasa sa pera mo para sa pagkain o pag-aaral niya. Mariing sabi niya, pinoprotektahan ang dangal ng anak. Inakala ni Pablo na susunod si Marilyn at pipirma ng mga papeles ng diborsyo. Hindi niya inasahan ang matibay na paninindigan nito tungkol sa kanyang mga karapatan. Sa di inaasahang pangyayari, ng gabing iyon, inilipat ni Pablo ang pinangakong pondo sa account ni Marilyn. Matapos ang diborsyo, dumaan si Marilyn sa isang mahabang panahon ng lungkot. Ngunit determinado siyang magkaroon ng matatag na kita upang suportahan ang sarili at pundohan ang pag-aaral ni Ana. Nagpunta siya sa isang ahensya ng trabaho na kumikilala sa mga kasanayang pangbahay bilang propesyonal na kwalifikasyon. Sa mga buwan na sumunod, ibinuhos ni Marilyn ang kanyang sarili sa kanyang trabaho bilang tagapaglinis. Tinanggap ang parehong panandalian at pang-isang araw na mga trabaho. Ang kanyang maingat na pag-aalaga at atensyon sa detalye ay agad na nagbigay sa kanya ng reputasyon para sa kahusayan. Isang araw, tinawag siya ng manager ng ahensya para sa isang pag-uusap. Karaniwan, hindi ko gagawin ang ganitong alok sa isang bagong empleyado, panimula niya. Ngunit ikaw ay isang pambihirang kaso. Mayroon kaming isang partikular na mahirap na kliyente na nagtanggal na ng 10 sa aming pinakamahusay na mga manggagawa. Gusto kong irekomenda ka. Ang trabaho ay kinabibilangan ng paglilinis ng kanyang bahay 3 beses sa isang linggo at pagluluto. Ang sahod ay triple ng iyong kasalukuyang kinikita. Interesado ka ba? Dahil sa kanyang pangangailangan ng pera at pangamba na baka tumigil ang kanyang dating asawa sa pagbibigay ng sustento para sa anak, kasama na rin ang paparating na gastos para sa pag-aaral ni Ana sa universidad, agad na tinanggap ni Marilyn ang trabaho. Ngunit nang dumating siya sa bahay ng bago niyang kliyente, si Samuel, siya ay nakaharap sa isang palaisipan. Ang bahay ay napakalinis, mas higit pa kaysa sa maraming hotel na kanyang nalinis na. Dahil dito, nakaramdam siya ng kaba kung paano niya mapapanatili ang kanyang bagong, mas mataas na sweldo. Buo ang loob na hindi niya palalampasin ang pagkakataon. Inabala niya ang sarili sa kung anumang gawaing maaaring gawin, mula sa paglalaba ng mga kurtina at kumot, pagdidisimpekta ng mga ilawan, hanggang sa pag-aayos ng refrigerator. Natapos niya ang mga ito ng mahusay na may natirang oras pa. Pagkatapos ay inilalaan ni Marilyn ang kanyang oras sa kusina. Nagpunta siya sa palengke, maingat na pumili ng mga sariwang sangkap at nagsimulang magluto ng mga pagkain kahit hindi niya alam ang mga partikular na panlasa o nais na pampalasa ng kanyang amo. Dahil sa kanyang pangarap na makabuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanya at kay Ana, ibinuhos niya ang buong puso niya sa kanyang pagluluto.
Habang nasa kusina, nakita ni Marilyn ang kanyang refleksyon sa salamin, inayos ang kanyang uniforme at napansin ang kanyang maaalalang ekspresyon. Iniisip ang malaki niyang sahod para sa medyo maikling oras ng trabaho. Pakiramdam niya ay higit ito kaysa sa kanyang aktwal na ginagawa. Kaya't isinulat niya ang isang maingat na sulat para sa kanyang amo, nagmumungkahi na maaari siyang mag-iwan ng mga tala sa refrigerator kung may mga espesyal na kahilingang pagkain at ihahanda niya ito para sa kanya. Si Samuel ay karaniwang wala tuwing oras ng trabaho ni Marilyn kaya't bihira silang magkita. Sa kabutihang palad hindi siya kailanman nagreklamo at ipinagpatuloy ni Marilyn ang kanyang masikap na pagsisikap. Madalas na ginagawa ang sobra upang patunayan ang kanyang sweldo. Isang araw habang nagtatrabaho, napansin niya ang isang petsang nakabilog sa kalendaryo ni Samuel na hindi kabilang sa kanyang mga schedule na araw ng trabaho. Nagpukaw ito ng kanyang kuryosidad tungkol sa kahalagahan ng petsa at kung dapat siyang maghanda ng espesyal na bagay. Inisip niya na maaaring may inaasahang bisita si Samuel. Dahil dito, nagpasya siyang magluto ng gabing yon kahit na puno ang kanyang schedule. Ang kusina ay naging isang santuwaryo at lugar ng kasiyahan para sa kanya kung saan maaari niyang ibuhos ang sarili sa pagluluto at pansamantalang makalimutan ang kanyang mga alalahanin. Habang abala sa kanyang pagluluto, biglang dumating si Samuel sa bahay. Nagulat sa kanyang maagang pagdating. Agad na humingi ng paumanhin si Marilyn. Pasensya na, masyado akong naabsorb sa pagluluto kaya't hindi ko namalayan ang oras. Tatapusin ko na ito at aalis agad. Nakakain ka na ba? Gusto mo bang ihanda ko ang mesa para sa'yo? Hindi, ayos lang ako, tugon ni Samuel. Ngunit halata ang kanyang kuryosidad habang nagtanong, ngunit bakit ang dami mong inihandang pagkain? Marilyn sumagot, napansin ko ang nakamarkang petsa sa iyong kalendaryo at inakala kong may plano o bisita ka bukas, kaya naghanda na ako ng pagkain ng maaga. Napansin niya ang mga dala nitong supot ng mga pinamili, na nagpapahiwatig na balak nitong magluto para sa okasyon. Nagdadalawang isip kung ano ang susunod niyang gagawin, sandali siyang tumigil. Hindi na nag-usisa si Samuel. Ayos lang, linisin mo na lang pagkatapos at maaari ka nang umalis, wika nito habang papasok sa kanyang silid. Naiwan mag-isa sa kusina, si Marilyn ay napalibutan ng masasarap na amoy ng kanyang niluluto, ngunit nalukuban din ng pag-aalinlangan. Nag-aalala siya na ang kanyang mabuting hangarin ay maaaring maglagay sa kanyang trabaho sa alanganin. Salungat sa kanyang mga pangamba, wala siyang natanggap na anumang reklamo. Kinabukasan, bagamat kinakabahan, bumalik siya sa trabaho at natagpuan ang isang nakaka-inspire na sulat sa refrigerator na nagsasabing, "Salamat sa pagkain." Ang munting pasasalamat na ito ay nagbigay sigla sa kanyang kalooban at nagpasariwa ng kanyang lakas para sa trabaho. Ang insidenteng ito ay nagpakita kay Marilyn ng di inaasahang kasiyahan sa kanyang mga gawaing bahay. Kinabukasan, may isa pang sulat na nag-uutos na bawasan ang dami ng pagkain, senyalis ng simula ng tuloy-tuloy na komunikasyon sa pamamagitan ng mga maikling mensaheng iniiwan sa ref. Mga papuri gaya ng masarap ang sopas, pakihayaan itong mainit kapag bumalik ako, at mga komento tungkol sa kanyang hapunan ay naging karaniwan. Nang hilingin ni Samuel na alagaan niya ang bagong biling florera ng bulaklak habang siya'y wala, tila naging mas magaan at mas masaya ang bahay. Tumagal ng 6 na buwan ang ganitong palitan ng mga sulat. Si Marilyn ay nagsimulang magalak sa kanyang mga araw ng trabaho. Alam kung ano ang inaasahan at napansin niyang mas madalas na siyang ngumiti. Dahil sa mga pagbabagong ito, naging mausisa ang kanyang anak na si Ana. "Mama, may nakikita ka bang espesyal na tao?" tanong nito. Nabigla, sinagot ni Marilyn, "Ana, bakit mo naisip yan?"
para kasing mas masaya ka kaysa dati, puna ni Ana. Maganda lang talaga ang takbo ng mga bagay. Wala nang iba. Mabilis na tugon ni Marilyn, bahagyang nag-aalala. Isang araw dumating si Marilyn at natagpo ang may sakit si Samuel dahil sa trangkaso. Sa kabila ng pakiusap nito na umalis siya upang hindi mahawa, hindi niya kayang talikuran ang kanyang likas na pagkamaalaga. Tumakbo siya sa botika, bumili ng gamot at bumalik upang magluto ng masustansyang sopas na manok. Bago umalis, nag-iwan siya ng sulat sa refrigerator. Inirerekomendang inumin ang gamot at kainin ang sopas para agad gumaling. Kinabukasan, laking gulat ni Marilyn nang makakita ng koleksyon ng mga produktong pampaganda bilang pasasalamat. Nag-alinlangan siyang tanggapin ang ganitong personal na regalo, kaya't napagpasyahan niyang pag-usapan ito kapag naabutan si Samuel sa bahay. Nang bumalik ito, nagulat si Samuel na naroon pa siya. "Nandito ka pa? Akala ko'y nakaalis ka na, Marilyn," bati nito. Sinimulan ni Marilyn ang usapan. "Talagang pinahahalagahan ko ang mga regalong ito, ngunit medyo nahihiya akong tanggapin. Ayokong isipin mo na hindi ko pinahahalagahan ang gesture." "Pakiusap, Marilyn, tanggapin mo. Maliit na paraan lang ito ng pagpapasalamat para sa iyong kabaitan at sa masasarap na pagkaing inihahanda mo. Palaging perpekto," sagot ni Samuel. "Natutuwa akong marinig na nasisiyahan ka sa mga pagkain. Ang pagluluto para sa iyo ay tunay na kasiyahan," tugon ni Marilyn nang may init ng loob. Nadama ang pasasalamat ni Samuel. Samuel declared with unwavering conviction, "Ang edad ay hindi hadlang para sa akin. Handa akong harapin ang anumang panganib." Nagpatuloy siya, "Ang ibig kong sabihin ay ang malalim kong pagmamahal sa iyo at ang iyong mapagmahal na kalikasan. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay walang katulad, kakaiba sa lahat ng naranasan ko. Taos-puso kong nais na maging bahagi kayo ni Ana ng aking pamilya." Bahagyang nag-aalangan si Marilyn sa kanyang sagot. "Napakalaki ng sinabi mo. Kailangan ko itong namnamin." Muling nagpahayag si Samuel ng kanyang taos-pusong damdamin, "Seryoso ako. Nais kong magsimula ng bagong kabanata kasama ka." Napuno ng pag-aalinlangan si Marilyn at inamin, "Takot akong masaktan muli." Sa puntong iyon, sumingit si Ana na puno ng suporta, "Mama, lahat tayo ay may karapatang maging tunay na masaya." Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Marilyn na matapos ang isang sandaling pagninilay, ay sumang-ayon, "Tama ka, sasagutin kita para sa akin at para kay Ana." Napuno ng kagalakan si Samuel at ito'y malinaw na makikita sa kanyang ekspresyon. "Napakasaya ko," wika niya, ang kasiyahan at ginhawa ay nakaukit sa kanyang mukha. Si Marilyn, na puno ng pagmamahal, ay nasasabik sa inaasam na pagsasama nila. "Hindi ako makapaniwala na pumipili na ako ng aking damit pangkasal," masaya niyang sinabi habang sinusuri ang mga gown. Sa kanilang pagbisita sa isang marangyang hotel para suriin ang lugar ng kanilang kasal, biglang nagpaalam si Samuel, "Mahal, kailangan kong asikasuhin ang isang mahalagang usapin sa trabaho. Pwede mo bang hintayin ako dito habang inaayos ko ito?" "Oo naman, ayusin mo lang ang kailangan. Nandito lang ako," sagot ni Marilyn habang hinahangaan ang karangyaan ng lobby ng hotel. Hindi inaasahan, nakasalubong ni Marilyn si Pablo, ang kanyang dating asawa, ang huling taong nais niyang makita. Ang biglaang paglitaw nito ay nagdulot ng gulat at inis sa kanya. "Anong ginagawa mo sa ganitong klaseng lugar? Hindi ka bagay dito," asar ni Pablo habang pinagmamasdan siya ng may paghuhusga. "Kailan ka pa naging madalas sa mga ganitong lugar?" Matapang na sumagot si Marilyn, "Ang mga pinupuntahan ko at ang mga desisyon ko tulad ng pagsusuot ng makeup o pananatili dito ay hindi mo nasaklaw. Ituon mo ang sarili sa buhay mo at huwag mo akong abalahin."
Nagpatuloy si Pablo sa kanyang mapanuyang tono, "May matanda at mayamang lalaki ka bang pinapalit sa akin? Akala mo hindi ko alam ang taktika mo? Halata namang ginagamit mo siya. Ang hinahanap ko ay kaligayahan, isang bagay na hindi ko kailanman natagpuan sa iyo," tugon ni Marilyn. "Kaligayahan o ang yaman niya ang nagpapasaya sa iyo?" Patuloy na panunudyo ni Pablo. "Ang mga desisyon ko ay hindi para husgahan mo. Dapat mong intindihin ang pamilya mo. At by the way, nanganak na ba ang asawa mo?" Mariing tugon ni Marilyn. Saktong dumating si Samuel at narinig ang usapan. "Mr. Samuel, bakit ka narito? Hindi ba dapat tinatapos na natin ang ating kasunduan?" Tanong ni Pablo na halatang balisa. Matalim ang tingin ni Samuel habang sumagot, "Hindi ako narito para maglaro, Pablo. Alam ko kung paano mo siya tratuhin at ayoko nang makipagtransaksyon sa iyo." Pero ang kontrata, halos tapos na tayo." Sinubukan ni Pablo na magpaliwanag. Pinutol siya ni Samuel. Ipinakita ang singsing, "Nagbago na ang mga prioridad ko. Ang iyong alok ay hindi naaayon sa mga halaga ng aming kumpanya." Desperado, nakiusap si Pablo. "Babaan ko ang presyo. Tatanggapin ko lahat ng kondisyon mo. Pakisuyo, pirmahan mo na lang. Maski pa ibaba mo ang presyo, hindi magiging maayos ang mga numero. Ang mga problema ng kumpanya mo ay hindi ko problema." Malamig na tugon ni Samuel at nagbabala, "At kung guguluhin mo ulit ang fiancé ko, magkakaroon ka ng problema sa akin. Layuan mo siya, maliwanag." Balisa, humarap si Pablo kay Marilyn, "Wala ka bang sasabihin?" Muling nagsalita si Samuel, "Hindi niya kailangang magsalita. Si Marilyn ay bahagi na ng buhay ko at hindi namin hahayaan na ang sino man mula sa kanyang nakaraan ay guluhin ang aming hinaharap." Magkahawak kamay silang umalis ng hotel. Ramdam ni Marilyn ang seguridad sa piling ni Samuel. Bagamat may konting pangamba dahil sa insidente, tinanong niya si Samuel kung paano niya nakilala si Pablo at nalaman niyang ipinakita ni Ana ang mga larawan nito. Sa kabila ng mga nangyari, nagkaroon si Marilyn, Ana at Samuel ng masayang kasal, simula ng panibagong buhay. Ngunit makalipas ang ilang araw, bumalik si Pablo at nagdulot ng eksena tungkol sa pagkuha kay Ana. Matapang na sinabi ni Ana, "Hindi ka kailanman naging ama sa akin. Si Samuel ang tunay kong ama ngayon." Nang makialam si Samuel at wakasan ang alitan sa isang mariing babala na tatawag siya ng pulis, umalis si Pablo at hindi na muling nanggulo. Sa pagkawala ni Pablo sa kanilang buhay, niyakap nina Marilyn, Ana at Samuel ang kanilang bagong kasiyahan at kapayapaan sa kanilang pagsasama. Habang lumilipas ang panahon, sina Marilyn at Ana ay nagtagumpay sa ilalim ng masaganang biyaya ng buhay. Buong sigasig na ibinahagi ni Ana ang kanyang mga pangarap na mag-aral sa ibang bansa at buong pusong sinusuportahan siya ni Samuel, nangakong tutulungan siya sa lahat ng paraan. Isang gabi, habang nagmumuni-muni tungkol sa kanyang paglalakbay, ibinahagi ni Marilyn ang isang taos-pusong revelasyon habang tinitingnan si Samuel ng may malalim na pagmamahal at pasasalamat. "Hindi ko akalaing mararamdaman ko ang ganitong kasiyahan," kanyang inamin. "Karapat-dapat kang maging masaya sa bawat biyayang dumarating sa iyo," tugon ni Samuel habang banayad na pinisil ang kanyang kamay. "Narito ako para sa iyo at kay Ana palagi." Punong-puno ng optimismo para sa hinaharap, iningatan ni Marilyn ang pag-asa na mapanatili ang kasiyahang ito. Pinangarap na tumanda kasama si Samuel, masaksihan ang mga tagumpay ni Ana, at marahil balang araw makapaglaro ng kanilang mga apo sa hardin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Marami pang nakaaantig na kwento ang naghihintay para sa iyo. Tangkilikin ang panunood.